Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, nagsalita na si Banat Bay tungkol kay Trillanes doon sa pagsasampa niya ng kaso. Ngayon, ito naman, napag-usapan naman natin yung buwelta naman ni Harry Roque dito kay Trillanes. Dito ay paliliwanag ni dating spokesperson Harry Roque kung ano nangyari nung time na naging backdoor negotiator tong si Trillanes. So ito, panoorin po natin. Pero bago ang lahat, kung di ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga banat ni Harry Roque kay Trillanes. Binenta niya ang Scarborough o una. Wala po akong naalalang sinabi niyang binenta. Ang alala ko po ay siya ay naging negosyador, siya ay nagpunta sa China na mahigit 30 beses at sa kahuli-hulihan nawala sa atin ang posisyon natin sa Scarborough. So doon pa lang medyo baka maligwak na yung isinampa ni Trillanes. Kasi ang paratang niya, sinabi raw ni Roque na ibinenta daw sinabi raw ni Roque na ibinenta raw ni Trillanes yung isla sa China. So kailangan makapaglabas ng video itong si Trillanes na sinabi ni Harry Roque at ni Banat Bay na siya yung nagbenta nung isla. Kasi kung hindi niya mapapatunayan o hindi siya makakapaglabas ng video na sinabi daw nung dalawa, eh medyo baka hindi umabot sa prosecutor level, madismiss. So, pag nangyari yung mas talo siyang babakbakan itong dalawang to kasi lalabas sinungaling itong si Trillanes kasi wala siyang may papakitang ebidensya. So, mas lalong sabihin natin, mas lalong pag-iinitan nitong dalawa kasi talagang babakbakan nila ng todo to dahil sa mga kasinungalingan daw na sinasabi ni Trillanes. So, yun, antayin natin kasi kung yung mismong pinaparatangan, sinabi nilang wala silang sinabi, kung titinan nyo naman si Harry Roque, confident naman siya na wala siyang binitawang salita na ganun, eh medyo nasa alanganin talaga yung sinampang kaso ni Trillanes. Sure. So natural po, dahil ang teritoryo, isang bagay na dapat pinag-uusapan ng ating mga kababayan, dapat malaman natin, ano ba pinagkasunduan ng Trillanes? At tama ba na ito'y naging dahilan para nawala sa atin ang Scarborough Shoal? Hindi naman po ako unang-una nagparatang niya. Ang unang nagparatang po niyan is si Juan Ponce Enrile, dating Senate President. Talagang binantaan niya sa Trillanes na ibubulgar niya kung anong ginawa niya doon sa kanyang negosasyon sa China. Pero sa huli, pinapigilan naman po kasi siguro nakiusap ang administrasyon ng Presidente Aquino. Which is totoo. 'Di ba? Balikan niyo yung video, search niyo lang yung Senate hearing kung saan nag-walkout si Trillanes. Doon, may hawak na dokumento si Juan Ponce Enrile na magpapatotoo sa sinasabi nila Harry Roque na si Trillanes talaga, at umamin naman si Trillanes na naging backdoor negotiator siya nung panahon ni Pinoy para sa China. So, nung time na yun, tinatanong or kini-question ni Enrile nga yung biyahe niya sa China at yung pagiging negotiator niya. So, walang naisagot si Trillanes. At the same time nga, hindi na rin nailabas ni Enrile yung mga hawak niyang dokumento kasi sabi nga ni Harry Roque, mukhang nakiusap naman daw yung administrasyon dahil part daw yun ng national security. So, may punto nga naman. Napanood ko rin naman yung hearing na sabi rin naman ni Senator Alan Peter Cayetano na posible nga na saklaw din ng National Security Council yung mga dokumento niya, kaya siguro napigilan o hindi na nailabas. Pero yun nga, sinasabi naman ni Trillanes na ilang beses niya piniliwanag na kung bakit siya pumunta at bakit siya naging backdoor negotiator. Siyempre, kwento niya yun, hindi natin makukonfirm kung totoo yung mga pinagsasabi niya. Hanggang hindi natin maririnig o hindi natin nababasa o walang nilalabas na dokumento kung ano ba talaga yung nangyari doon sa pagiging backdoor negotiator niya. Na mga bagay-bagay tungkol sa foreign relations ay dapat tratuhing exception to freedom of information. So, kita nyo kung anong anomalya ngayon. Hindi natin dapat malaman kung anong pinagkasunduan niya. And yet, tinatawag niyang libelous yung aligasyon na dahil sa kanyang negosasyon, nawala ang Scarborough. Pwede ba yun?
Hindi niya isinasa publiko kung ano yung pinag-usapan nila na mahigit 30 beses na nagresulta sa pagkawala. Bakit ko sasabihin hindi nagresulta yan? Yan po yung end result. Tinalaga siya para maging negosyador para dun sa nabubuong gulo dati sa Scarborough. Mahigit 30 beses siya nakipag-negotiate. Ano nangyari? In the end, nawala sa atin ang Scarborough. Tsaka nung naupo na si Pangulong Duterte nung time na yon, nakapag-establish na yung China. Kumbaga, sinisimulan na ng China tabunan yung isla na yon. So, naglalagay na sila ng man-made island. Kaya nga, napaka-imposible nung sinasabi nila na dahil daw kay Duterte nawala yung isla. Hindi, panahon pa lang ni Pinoy, wala na sa atin yung control. Kaya nga nagkaroon ng stand-off nung time na yun, di ba, na pinalibutan ng mga Chinese Coast Guard yung isla na yun, naiwan yung barko natin, tapos eventually, umatras din yung barko natin dahil sa utos daw ng dahil daw sa nangyaring negotiating na yun. So, naging mapayapa raw yung pag-atras ng Pilipinas. Pero, doon sa pag-atras ng barko natin, doon lalo na wala yung control natin doon sa isla na yun. Yun yung sinasabi ni Roque at yung sinasabi rin ni Enrile. Diba? Doon pala makikita nyo na malayo doon sa sinasabi ni Trillanes na dahil daw sa gentleman's agreement kaya daw nawala sa atin yung control ng mga isla. Hindi. Panahon pa lang ni Pinoy, wala na sa atin yung control ng mga isla kasi nga umatras tayo dun sa standoff na yon. So hindi na sustain kasi nga talagang kung titingnan natin yun, talagang dihadong-dihado tayo. Siyempre, maglalaki yung barko ng China, marami, ilan lang naman yung barko natin, hindi pa naman ganun kalalaki. So, wala naman choice or talagang dihadong-dihado tayo. Pero, ang pinakapunto ron, dahil dun sa nangyaring sinasabi ni Roque, pakikipag-negotiating niya sa China, doon na nawala yung Scarborough sa atin. So hindi ba na tama lang isipin na may kinalaman yung kanyang negosasyon dun sa pagkawala ng Scarborough? But in any case, itong diskusyon pong ito ay sagot dahil so binato niya si Presidente Duterte na sa pamamagitan ng Gentleman's Agreement, siya daw ang naging taksil sa soberenya ng Pilipinas. Paano siya maging taksil si dating Presidente Duterte? Doon sa kanyang panahon, ang Gentleman's Agreement, ito po yung naging dahilan kaya nagkaroon ng kapayapaan, nagbunga po ng mas malakas na pangangapital ng mga Chino sa Pilipinas, mas maraming pagdating ng turismo sa turistang mga Chino sa Pilipinas at yung mas masiglang kalakalan, no? At bukod po dyan, nagkaroon ng kapayapaan at walang teritoryo sa Pilipinas, hindi gaya ng panahon ng Presidente Aquino. Which is totoo na naman. Diba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, naging mapayapa yung mga mangisda natin nakakapasok sa mga nakakapagpangisda ng malaya. Although may mga sinasabi sila doon na hinaharang daw, pero hindi naman totoong hinaharang, so nakikipagpalitan lang ng huli o ng kalakal sa parang nakikipag-barter. So, pero minamasama nila ng time na yun, pero yun nga. Pero ang punto ron, sabi ni Roque, naging mapayapa. Pero ngayon, tingnan nyo, binobomba ng tubig yung ating mga barko. Yung Coast Guard natin, yung BIPAR, is wina-water cannon ng China. Diba? Dahil sa magandang diskarte ni Pangulong Duterte, dumami yung turista. Dumami yung mga project na nag-fund ang Chinese, ang China. So, gumanda yung ekonomiya natin. Pero ngayon, ang nangyayari ngayon sa sitwasyon natin is binabahiran nila ngayon ng masamang imahe ang China. So parang binibrainwash na yung utak ng mga Pilipino na kapag sinabing Chinese is mga masasamang nilalang. So nagiging gusto nilang mangyari, maging racist yung mga Pilipino pagdating sa China. 'Di ba? Doon pala makikita nyo talagang may intention sila na talagang i-connect yung mga Duterte o yung mga suporta din ni Duterte sa China. Pero nakakalimutan nila na kung babalikan yung history, walang history
na nanakop ng bansa ang China. So hindi nga natin maintindihan bakit pinasasama nila yung imahe ng China. Pero yun nga, balik tayo dito. Yung sinasabi ni Roque na naging mapayapa nung panahon ni Pangulong Duterte, walang winawater cannon. Nakakapangisda yung mga mangingisda natin, sumigla yung kalakalan natin dahil sa magandang pakikitungo ni Pangulong Duterte sa China. Pero ngayon, tingnan nyo na nangyayari, kung ano na yung binabato nila sa China, naging sabihin natin, nagiging marahas o nagiging provocative yung China sa mga ginagawa nila sa West Philippine Sea. So, panahon ni Pinoy, nawala na sa atin yung mga isla. Ngayon, katapos ni Pangulong Duterte, winawater cannon naman tayo. Na nawala nga po sa atin, Pascal. So yan po yung konteksto ng debate. Tama ba yung ginawa ni Presidente Duterte? Ang sagot ko, tama. Kasi nung panahon ni Aquino at panahon ni Trillanes na siyang tinalagang negotiator, diyan nawala sa atin ang Scarborough. At yan po ay katotohanan. Historical fact. Hindi po yan mabubura. Pagbato mga panahon na yon, naalala ko talagang matinding pagtutol nila doon sa sinasabi ko nawala na sa atin ang Scarborough. Yun naman po ay pawang katotohanan. So anyway, antayin po natin ang demandang yan at gagamitin na yung argumento na yan po ay privileged communication dahil may karapatan ng taong bayan na magdiskurso sa bagay na yan na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Tsaka kung sinabi kong binenta, that's legal impossibility po dahil alam naman natin ang teritoryo hindi pwede mabenta. O pwede ka magtaksil sa pamamagitan ng pagne-negotiate at yan ang dapat nating malaman kung meron kang pagtataksil pero hindi po pwedeng mabenta. So yun, medyo sa mga bitawang salita ni Roque dito, kung sakali na magkaroon ng Senate hearing, baka mabaliktad ngayon dito yung sitwasyon ni Trillanes. Pwede siya yung mademanda rito ng treason dahil nga sa pagtataksil di umano dun sa pagiging backdoor negotiator niya. At malayo yung sinasabing naibenta yung isla kasi nga wala namang pwede magbenta ng isla kung wala namang nagmamayari. So, kung yun pasok lang naman sa exclusive economic zone ng Pilipinas, so walang titulo yun. So, pwedeng may punto yung sinabi ni Harry Roque na pwedeng pumasok doon sa sinasabing yung pagtitrison. Kaya medyo mukhang magbabackfire to kay Trillanes. Unang-una, walang kumbaga, doon malalaman natin kung maglalabas ng statement or kung ano man papeles na magsasabing kung ano yung napag-usapan talaga. Yung tinago ni Enrile, kung yun ilalabas, doon natin malalaman kung talagang totoo yung mga pinagsasabi ni Trillanes. So, abangan natin. So, magandang magandang balita yung sinabi ni Harry Roque na malalaman na lang natin yan kapag nagkaroon ng Senate hearing. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.